In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Shalom. Alehem. Magandang umaga sa ating lahat, sa mampanig ng buong mundo. Mga nakikinig at nanonood ngayon, atin naman pakinggan ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Glory to you, Lord Jesus Christ. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Ito ang aking utos. Mag-ibigan kayo, gaya ng pag-ibig ko sa inyo. Walang pag-ibig na hihigit pa sa pag-ibig ng isang taong nag-aalay ng kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. Kayo'y mga kaibigan ko kung tinutupad ninyo ang mga utos ko. Hindi ko na kayo inaaring alipin sapagkat hindi alam ng alipin ang ginagawa ng kanyang Panginoon. Sa halip, inaari ko kayong mga kaibigan sapagkat sinasabi ko sa inyo ang lahat ng narinig ko sa aking Ama. Hindi kayo ang pumili sa akin. Ako ang pumili at humirang sa inyo upang kayo'y humayo at mamunga at manatili ang iyong bunga. Sa gayon, ang anumang hingin ninyo sa Ama sa aking pangalan ay ipagkakaloob sa inyo. Ito ang inuutos ko sa inyo. Mag-ibigan kayo." Ang mabuting balita ng Panginoon. Praise to you, Lord Jesus Christ. Pagnilayan natin bilang Romano Katoliko, ngayong Friday of the 5th week of Easter, Biyernes na ikalimang linggo ng Pasko ng pagkabuhay. Sa unang pagbasa sa mga gawa at sa mabuting balita ngayon, malinaw ang utos ni Jesus. Mag-ibigan kayo gaya ng pag-ibig ko sa inyo. Hindi lamang ordinaryong pagmamahal ang hinihingi ni Kristo. Ang pag-ibig niya ay pag-ibig na handang magsakripisyo, magpatawad, magtiis, at maglingkod kahit mahirap. Ipinapakita niya ito sa krus, kung saan inialay niya ang kanyang buhay para sa ating kaligtasan. Kaya bilang mga Romano Katoliko, hindi sapat na sabihin lamang nating naniniwala ako kay Jesus. Ang tunay na pananampalataya ay nakikita sa gawa ng pag-ibig, awa, at katapatan sa kanyang mga utos. Sa panahon ngayon, maraming tukso, galit, division, fake teachings, at malamig na pananampalataya. Ngunit, tinatawag tayo ni Kristo na manatili sa kanyang pag-ibig sa pamamagitan ng palaging pagdasal, pagsisimba, at pagtanggap ng sakramento, pangungumpisal, pagbabasa at pagpapalaganap ng salita ng Diyos, paggawa ng kabutihan kahit walang nakakakita, at pagmamahal kahit mahirap mahalin. Halimbawa sa ating buhay, kapag may taong nakasakit sa atin,
ngunit pinili pa rin nating magpatawad. Iyan ay pag-ibig ni Kristo. Kapag tumutulong tayo sa may sakit, mahirap o nalulungkot, iyan ay bunga ng pananampalataya. Kapag ipinagtatanggol natin ang katotohanan ng simbahan kahit tayo'y kinukutya, iyan ay pananatili kay Kristo. Sabi nga ni San Agustin, love and do what you will. Kapag tunay ang pag-ibig natin sa Diyos, ang ating kilos ay magiging mabuti. Si San Ignacio de Antioquia ay handang mamatay alang-alang kay Kristo dahil naniniwala siyang ang tunay na buhay ay nasa Panginoon. Hindi nila nakita si Jesus ng personal man tulad ng mga apostol, ngunit naniwala sila ng buong puso. Ganito rin tayo ngayon. Kahit hindi natin nakikita ang Diyos, nararanasan natin siya sa Eucharistia, sa kanyang salita, at sa kanyang mga biyayang natatanggap natin araw-araw. Sa unang pagbasa mula sa mga gawa, nakita natin kung paano nagkaisa ang simbahan upang ipangaral ang mabuting balita sa iba't ibang bayan. Ipinapakita nito na ang simbahan ay ginagabayan ng Espiritu Santo. Kaya bilang Katoliko, huwag tayong matakot ipahayag ang ating pananampalataya sa pamilya, sa trabaho, sa social media, at komunidad. Maraming tao ang naghahanap ng pag-asa at maaaring tayo ang gamitin ng Diyos upang dalhin sila pabalik sa Kanya. Paalala sa atin, hindi tayo pinili ni Kristo para lamang mabuhay para sa sarili. Pinili tayo upang mamunga bunga ng kabanalan, kabutihan, pananampalataya at pag-ibig. Kapag nanatili tayo kay Kristo, kahit maraming unos, pagsubok, sakit, at kalungkutan, manatili pa rin ang ating pag-asa dahil alam nating tayo hindi iniiwan ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoong Hesukristo, maraming salamat sa iyong walang hanggang pag-ibig. Turuan mo kaming magmahal tulad ng pagmamahal mo sa amin. Mapagpakumbaba, mapagpatawad, at handang magsakripisyo para sa iba. Palakasin mo ang aming pananampalataya upang manatili kami sa iyo kahit sa panahon ng tukso, pagdududa at kahirapan. Tulungan mo kaming maging tapat na saksi ng iyong mabuting balita sa bawat bayan at sa bawat taong aming makakasalamuha. Aming ipinapanalangin ang kagalingan ng lahat ng mga may karamdaman, pisikal, emosyonal at espiritual. Ipagkaloob mo ang agarang pagaling kina Monsignor Ismael, Padre Arnel, Padre Ayan, Padre Lorenzo Butz, Padre Cesar, Padre Boy, Raul, Jonah, Adela, Fatima, Raymond Lawrence, Faith, Rino, Rochelle, Irene, at ng aming buong pamilya.
at sa lahat ng nakabasa, nakikinig at nanonood dito na may karamdaman. Pagpalain mo rin ang lahat ng mga pari, relihiyoso at relihiyosa. Gabayan mo ang aming mahal na Santo Papa Leo XIV, ang mga obispo, aming kura paroko na Diocesan Administrador, Monsignor Claro Caloya, Sister Sara, Jerry, Erlinda, at ang buong simbahan. Gabayan mo rin ang gobyerno ng Pilipinas, ang aming Presidente Ferdinand Marcos Jr. upang manaig ang katatutuhanan, kapayapaan at pagkakaisa. Kaawaan mo ang mga kaluluwa ng mga pumanaw, lalo na sina Pope Francis, Janet, Hiram, at lahat ng aming mga yumaong mahal sa buhay. Ipagkaloob mo sa kanila ang walang hanggang kapahingaan sa pamamagitan ng intersesyon ng Mahal na Birheng Maria. Iligtas mo kami sa lahat ng unos, kalamidad, sakit, kapahamakan, at kasamaan. Ito ang aming dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. God bless!